Naku, anong klaseng amoy yan? Parang amoy imburnal. Ang sigaw na iyon ay bumutas sa katahimikan ng tanghali sa aming nayon. Nanggaling iyon sa dalagang kasintahan ng aking anak. Ang babaeng iyon na ipinakilala ni June, pangkaraniwang pangalan ng lalaki sa Pilipinas. Bilang kanyang sinta, na sinasabi niyang isang maharlikang dalaga, napakamaunawain. Nanigas ako sa pintuan, hawak pa rin ang aking lumang pamaypay na gawa sa kawayan. Pinapanood siyang bumaba mula sa taxi. Ang kanyang matutulis at makintab na takong ay yumuyurak sa lupa na kagagaling ko lang walisan. Hinawakan niya ang kanyang ilong, ang kanyang mukha ay nakasimangot na parang pumasok siya sa tambakan ng basura. Hindi sa libu-libong halaga na hardin ng mga orchid na araw-araw kong inaalagaan. "Huwag mong tanggalin ang sapatos mo, mahal ko," sabi niya kay June habang yumuyuko siya para tanggalin ang kanyang sapatos. "Ang sahig na ito ay mukhang marumi, natatakot akong madumihan ang mga paa ko." "Sige na, pumasok na kayo," sabi ko. Tiningnan ko ang aking mapusyaw na sutlang damit, ang aking lumang motorsiklo na nakatayo sa sulok ng bakuran, ang aking araw-araw na sasakyan. Sa kanyang mga mata, ako ay isang matandang babae sa probinsya, nabubuhay sa kita mula sa pagbebenta ng gulay at sa suporta ng aking anak. Hindi niya alam na sa ilalim ng maruming sahig na ito ay ang pundasyon ng isang matatag na imperyo. Sa loob ng lumang baul sa silid, may mga dosenang sertipiko ng pagmamay-ari ng lupa at mga bankbook na may kabuwang halagang higit sa 10 milyong piso ng Pilipinas, PHP. Ang bunga ng aking mga taon ng pakikipagkalakalan sa lupa, mula pa noong ang mga lupa sa lugar na ito ay itinuturing na ilang. Ngunit ako ay nanahimik, ako ay ngumiti lamang, ang mabait at mapagpasensyang ngiti na inaasahan nila. "Oo, ganito ang sahig sa probinsya, sige na, magsuot na kayo ng sapatos para malinis ang inyong mga paa." Ang hapunan ng pagpapakilala ay naganap sa kahihiyan, kahit papaano'y mula sa akin at kay June. Tulad ni Lyra, pangkaraniwang pangalan ng babae sa Pilipinas, abala siya sa kanyang telepono. Ang pinggan ng pinakuluang manok na may ginintuang balat, ang uri ng organikong manok na pinalaki ko ng kalahating taon bago ko ito katayin, ay itinabi niya. Inangat niya ang kanyang telepono at kumindat-kindat habang nagbibirong sinabi, "I-post ko ito sa Facebook. Ang pamagat ay Karanasan sa Probinsya, siguro maraming likes." Saka siya tumingin diretso sa akin, ang kanyang mga mata ay walang pagkukunwari ng kasakiman. "By the way, Miss Manto, siguro ang lupa dito ay may halaga na ngayon, hindi ba? Sa mga susunod na taon, kapag matanda na kayo, baka sapat na ang pagbebenta ng lupa na ito para sa isang simpleng retirement home." Kaysa pabigatan si June, kailangan pa nilang isipin ang kanilang kinabukasan. Sumikip ang aking dibdib. Simpleng retirement home, pabigat. Ang mga salitang iyon ay parang tinik, ngunit pinanatili ko ang aking mahinahong mukha. Naglagay sa kanya ng isang piraso ng manok na hindi niya kakainin. "Salamat sa pag-aalala mo para sa matandang ito," sagot ko sa malamig na tinig. Ilang araw pagkatapos, ang palabas ay tumaas pa nang bisitahin tayo ni Miss Bella. Bella, pangkaraniwang pangalan ng babae sa Pilipinas, ang ina ni Lyra. Bumaba siya mula sa isang makintab na itim na Mercedes. Sinilip ko ang plaka at agad kong nakilala na ito ay isang rental car. Ang mga tunay na mayayaman tulad ko, sa isang sulyap lamang, ay alam ang pagkakaiba ng pagmamay-ari at pag-utang. Si Miss Bella ay may dala-dalang isang kahon ng bird's nest at pumasok sa aking bahay na parang isang reyna na namimigay ng pabor sa mahihirap. Hindi siya umupo sa kahoy na upuan, ngunit sumandal sa gilid ng mesa, natatakot na dumapo ang alikabok sa kanyang makulay na damit. "Magandang araw, Miss Manto," sabi niya sa malambing ngunit puno ng tinik na tinig. "Narinig ko mula kay Lyra ang iyong kalagayan bilang isang byuda, kaya't naawa ako. Ngayon, dala ko ang kahon ng bird's nest na ito para sa iyong pagpapalusog. Ito ay napakamahal, pinakamataas na uri. Siguro sa buong buhay mo'y hindi mo pa ito nabibili, hindi ba?" Tinanggap ko ang kahon ng bird's nest. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay.
Hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa pagpipigil ng tawa na gustong-gustong sumabog. Ang ganitong uri ng pira-pirasong bird's nest, hindi ko man lang binibili para sa aking mga hardinero. Sa totoo lang, Miss Bella, pagpapatuloy ni Miss Bella, ang kanyang mga mata ay sumusulyap sa simpleng bahay kubo. Mukha kang napakahirap, natatakot ako na baka ikahiya mo kami sa hinaharap. Ang aking mga kapitbahay ay pag-uusapan pa rin ito at mapapahiya ang aking pamilya. Kaya't sana ay kumain ka ng mabuti para gumanda ang iyong kulay para hindi tayo mapahiya. Agad kong napagtanto, tinitingnan nila ang aking anak bilang isang daga sa lalagyan ng bigas. Tinitingnan nila ako bilang tinik sa kanilang mga mata na kailangang itago. Sa aking isipan, sumisigaw ako, Miss Bella, ang dami kong ginto na mas mabigat pa kaysa sa iyong kapritsyo. Ngunit hindi ako nagsalita. Nagpatakbo na ako sa mundo ng negosyo nang sapat para malaman na kapag ang kaaway ay abala sa pagtatanghal, huwag mong agad bubuksan ang kurtina. Yumuko ako, ginampanan ng papel ng isang mahirap at mahinang babae sa probinsya, ngumiti at tumango. Opo, salamat sa inyong pagmamalasakit, sisikapin ko. Inakala nila na ako ay nagtitiis dahil sa kahirapan. Nagkamali sila. Nagtitiis ako dahil gusto kong makita kung gaano kasawi ang pagtatapos ng pagtatanghal ng mga elitista na ito at alam kong ang pinakamagandang bahagi ay nasa hinaharap pa. 2 araw pagkatapos ng mapagmataas na pagbibigay ng bird's nest, natanggap ko ang imbitasyon sa isang piging sa gabi sa tahanan ng aking magiging biyenan. Ang address ay isang mansyon na matatagpuan mismo sa gitna ng isang lugar kung saan ang mga mayayaman ay naninirahan, kilala bilang lupang ginto, lupang diamante. Nakaupo ako sa likod ng motorsiklo ni June. Ang aming luma at gas-gas na sasakyan ay nalulunod sa gitna ng mga makikintab na kotse na nakaparada sa labas ng gate. Pagkapasok ko pa lang, bumungad sa akin ang nakakabulag na karangyaan. Ang bahay ay pinalamutian sa istilong Europeo o hindi bababasa, sila ay nagsikap na gayahin ito. Saan man ako tumingin, nakikita ko ang ginto. Pintuang bakal na pinahiran ng ginto. Hagdanang bakal na pinahiran ng ginto, kahit ang malaking kandila sa pasukan ay kumikinang na ginto. Ngunit sa aking mga mata na nakahawak na ng daan-daang sertipiko ng pagmamay-ari, na nakakita na ng mga lupa at bahay mula pa noong hindi pa dumarating ang mga skyscraper sa Maynila, agad kong nakita ang hindi pagkakapareho. Ang pinahiran na ginto sa hagdan ay may mga bahaging kumukupas, nagpapakita ng kalawang na bakal sa ilalim. Ang mga Renaissance painting sa dingding ay mga kopya lamang, makulay at nakalagay sa mga pekeng kahoy na frame. Isang sapilitang kayamanan, isang huwad na karangyaan. Si Mr. Robert, pangkaraniwang pangalan ng lalaki sa Pilipinas, ang ama ni Lyra ay lumabas para salubungin ako. Ang kanyang katawan ay mabango sa matapang na pabango. Ang kanyang malaking tiyan ay umuuga sa ilalim ng kumikinang na silk shirt. Magandang araw, Miss Manto. Pasok ka, sabi niya. Mababa ang kanyang tinig, ang kanyang mga kamay ay nakaturo na parang general na naguutos. Medyo maluwag ang bahay, mag-ingat ka baka madulas. Ang chandelier na ito ay bagong import ko mula sa Italia. Mag-ingat ka't baka mabangga mo, mas mahal pa yan kaysa sa bahay mo sa probinsya. Ngumiti ako, bahagyang tumango, naglakad ng maingat na parang isang babae sa probinsya na unang beses lang sa bayan. Sa hapagkainan, ang mga pagkain ay maayos na inayos sa mga plato na may gintong gilid ngunit malamig at walang buhay. Hindi hinayaan ni Mr. Robert na makakain ng sinuman, abala siya sa pagyayabang. Ako ang namamahala sa ilang bilyong proyekto sa Batangas, sabi niya habang iwinawas-siwas ang kanyang tinidor, ang alak ay umaapaw sa kanyang baso. Sino sa real estate industry ng Maynila ang hindi gumagalang kay Robert ang lupain? Ang pagpasok ni June sa bahay na ito ay parang daga na nasa lalagyan ng bigas, ang swerte ng 7 henerasyon mo, Miss Manto. Sinulyapan ko ang aking anak, si June ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na pilak na chopstick. Pagkatapos ay ibinaba ni Mr. Robert ang kanyang boses, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay June.
Si Lyra lamang ang nag-iisang anak ko. Ang kayamanan na ito, ang imperyo na ito, sa kanya pagkatapos. Ngunit sasabihin ko sa iyo, ang mga lalaki ay dapat alam kung paano kumilos. Huwag mong hayaang pag-usapan ka ng mga tao na parang isang Chui Gamchan, tagapag-alaga sa bahay ng biyenan. Ang kapaligiran ay lumubog. Chui Gamchan. Ang tatlong salitang iyon ay parang malamig na tubig na bumuhos sa mukha ng aking anak. Uminom ng kaunti si Mr. Robert at nagpatuloy na parang naguutos. Kaya't naisip ko na, June, itigil mo na ang trabaho mong inhinyero. Maliit ang sweldo, kailan ka aangat? Magtrabaho ka sa kumpanya ko. Ituturo ko sa iyo kung paano magbenta ng lupa, kung paano kumita ng bilyon. Ngunit June nag-aalangan. Mahal ko ang propesyon ko bilang inhinyero at maayos ang aking trabaho. Ayusin ang ano? Mr. Robert ibinagsak ang kamay sa mesa. Ang pagiging maayos ay ang pagiging laging mahirap. Magtrabaho ka para sa akin nang walang tiyak na sahod, ngunit kapag nakabenta ka ng proyekto, ang komisyon ay lubos, kailangan mong magkaroon ng malaking pangarap. Mahigpit kong pinisil ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Isang perpektong patibong. Iwanan ng isang matatag na trabaho para maging empleyado na walang sahod, mamuhay sa komisyon, magbenta ng mga bilyong proyekto na alam kong mga pangarap lamang. Gusto nilang gawing isang ganap na umaasa, isang papet na walang tiyak na kita, na kailangang humingi ng pera sa asawa, na kailangang sumunod sa biyenan para makakain. Hindi sila naghahanap ng manugang, naghahanap sila ng alagad. At pagkatapos ay idinagdag ni Lyra ang huling salita. Inilapag niya ang baso ng alak, tiningnan ako ng malamig at kalkuladong mga mata. At saka, si June ay kailangang manirahan dito bilang manugang na lalaki. Napakalaki ng bahay, bakit pa sayangin ang pera sa labas? Paano si Miss Manto? Huminto siya ng sandali na parang nag-iisip kung saan ilalagay ang lumang gamit na ito para hindi makalat. Naiisip ko na dapat ibenta mo na ang lupa mo sa Hokmon. Maganda ang presyo ngayon. Ibenta mo at ibigay ang pera sa amin para ipuhunan at lumago. Ang pera ay nagpaparami ng pera. Bakit mo itatago ang nabubulok na bahay? Maaari kang magrenta ng maliit na kwarto dito sa malapit. Mas madali ang paghahanda ng pagkain para sa amin. Kapag nagkaapo, mas madali para sa iyo na magbantay. Ibenta ang bahay, ibigay ang pera sa kanila, umupa ng tirahan para maging tagapagbantay. Ang galit ay bumalot sa aking mukha, ngunit nanatili itong mukhang mahirap at mapagpasensya. Tiningnan ko si Lyra, pagkatapos ay si Mr. Robert. Mga matang sakim na walang hangganan. Hindi lamang nila gustong lamunin ang dangal ng aking anak. Gusto rin nilang kunin ang huling ari-arian para sa pagtanda ng isang kunwaring matandang babae sa probinsya. Akala nila ako ay isang tupa na handa ng katayin. Akala nila ako ay mabibighani sa huwad na gintong palasyo na ito. Hindi nila alam. Nakita ko na ang kanilang kawalan ng laman mula pa lang noong nakita ko ang kalawang sa rehas ng hagdan. Si June ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula dahil sa sama ng loob at kahihiyan. Natatakot siyang malungkot ako, nagbabalak siyang sumagot. Ngunit mas mabilis ako. Inilagay ko ang aking kamay sa kamay niya, mahigpit na pinisil na nagbibigay ng sinyas na manahimik. Hayaan mo na si nanay. Bumaling ako kay Mr. Robert, nagbigay ng nanginginig ng ngiti. Ang tinig ay may kaunting takot ng isang mababang posisyon. Opo, napakabuti ng inyong plano. Ako ay taga-probinsya, hindi ko alam ang tungkol sa malalaking negosyo. Pag-iisipan ko muna ito. Ang pagbebenta ng bahay ay isang malaking desisyon sa buhay. Ano pa ang pag-iisipan? Singit ni Miss Bella. Ang kanyang tinig ay matalas. Ang pagkakataong magbago ng buhay ay hindi dumarating 2 beses, Miss Manto. Huwag kang maging bato na humahadlang sa iyong anak. Yumuko ako, tinatago ang aking malamig at matalas na tingin. Sige na, gusto ninyong paglaruan ang kayamanan ko. Gusto ninyo ang aking anak na sumuko sa inyong huwad na reputasyon. Sige, ibebenta ko. Ngunit ang presyo ng aking pagbebenta, hindi ninyo kayang bayaran. Ang piging sa gabing iyon ay natapos sa mga halakhakan ng kanilang pamilya.
Akala nila sila ang nanalo. Akala nila nahulog na ang biktima sa bitag. Ngunit pagkalabas ko sa pintuang bakal na pinahiran ng ginto, huminga ako ng malalim, ang amoy ng apoy, ang amoy ng pagkabulok. At sa aking isipan, ang plano ng paghihiganti ay nagsimulang mabuo, malinaw at malupit kaysa sa anumang bagay na maaari nilang maisip. Bukas ng umaga, ang unang tatawagan ko ay hindi ang broker ng bahay, kundi ang aking abogado. Paglipat ng eksena sa gabi sa bahay ni Miss Manto. Pagkaalis pa lang ng lumang motorsiklo ni June sa kanto patungo sa maliit na eskinita, nawala ang mapagpasensyang ngiti sa aking labi. Ang bahay kubo ay nalubog sa tahimik na kadiliman. Tanging ang mga tunog ng kuliglig mula sa hardin ng orchid ang maririnig. Hindi ko binuksan ang ilaw. Ang kadiliman ngayon ay aking kaibigan na tumutulong sa akin na mag-isip ng malinaw. Dumiretso ako sa silid, binuksan ang lumang kurtina upang ilantad ang maliit na baul na nakatago sa sulok ng dingding. Ang numero ay mabilis na umikot, catch. Sa loob ay hindi lamang ilang piraso ng pera mula sa pagbebenta ng gulay tulad ng inaakala nila. Ito ay naglalaman ng aking tunay na kapangyarihan. Ang mga makakapal na bundle ng mga sertipiko ng pagmamay-ari, mga gintong bar na SJC na maayos na nakasalansan at mga business card ng mga tao na marahil ay hindi kailanman makakamit ng si Mr. Robert na iyon na nagyayabang ng bilyon. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Atir Santos. Ang orasan ay 8 ng gabi, ngunit agad na sumagot si Atir Santos sa pangalawang ring. Miss Manto, mayroon ka bang agarang problema na tumawag sa ganitong oras? Ang kanyang tinig ay malinaw at magalang. Suriin mo para sa akin ang kumpanya ng real estate na Hong Fat. Ang pinuno ay si Mr. Le Van Hong. Huminto ako ng bahagya, ang aking tinig ay naging matatag. Gusto kong malaman ang lahat ng tunay na ari-arian, utang, daloy ng pera, at pati na rin ang mga bagay na sinusubukan niyang itago. Magbayad ka ng 50 milyong piso para dito. Kailangan ko ng resulta sa loob ng 3 araw. Mas detalyado, mas mabuti. Hindi nagtanong si Atir Santos ng dahilan. Alam niyang hindi ako basta-basta nagtatapon ng pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Opo, gagawin ko ang lahat para masigurado ang tagumpay ng ating misyon, Miss Manto. Sisimulan na namin ang investigasyon bukas ng umaga. Isinara ko ang tawag. 50 milyong piso. Ang halagang iyon ay katumbas ng isang taong sahod ng inhinyero ni June. Katumbas ng kita sa pagbebenta ng gulay sa ilang mga ani. Ngunit para hubarin ang mukha na pinahiran ng ginto ng pamilya ng aking manugang, ang presyo na iyon ay napakamura pa rin. 3 araw pagkatapos, Santos ay dumalaw sa bahay ni Miss Manto. 3 araw pagkatapos, hindi nag-i-email si Atir Santos, personal niyang minaneho ang sasakyan papunta sa Hawkmon, dala ang isang makapal na folder. Umupo siya sa lumang bamboo bench sa terasa kung saan dating kinutya ni Lira ang dumi, uminom ng isang tasa ng berdeng tsaa na ginawa ko. Miss Manto, tama ang iyong kutob, sabi ni Atir Santos, inilagay ang folder sa mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga sa aking kutob. Hindi siya isang mayamang negosyante. Sige, sabi ko, humihigop ng tsaa, kalmado. Siya ay isang tunay na patsing. Binuklat ni Atir Santos ang bawat pahina ng folder, itinuro ang mga pulang numero. Ang mansyon sa Taojian ay nangungupahan. Ang kontrata ng upa ay 100,000 PHP bawat buwan, ngunit nakabayad na sila ng 8 na buwan. Ang may-ari ay nagbabanta ng paalisin. Ang Mercedes, binili niya ito ng hulugan sa bangko. May masamang kasaysayan ng pagbabayad ng utang, lagpas na sa 3 buwan. Ang bangko ay nagpapadala ng mga tao para hanapin ang sasakyan para bawiin. Paano ang kumpanya ng real estate? Tanong ko na may malamig na tinig. Ang walang laman na balat ay may 3 kasong sibil dahil sa pagbebenta ng mga peking proyekto sa Jongnai. Bahagyang naka-freeze ang mga account ng kumpanya. Siya ay nagmamadaling manghiram ng pera sa labas para maibayad sa bangko, para maiwasan ang legal na aksyon. Narinig ko ang bawat salita, ang aking dibdib ay hindi nakakaramdam ng kasiyahan,
kundi ng pagkasuklam na dumarating. Kaya nila pinipilit si June na magmadali sa kasal, kaya nila pinapabili ako ng bahay. Hindi sila naghahanap ng manugang, naghahanap sila ng life raft. Gusto nilang gamitin ang pangalan ng marangyang kasal para makalikom ng pera mula sa mga regalo, para matakpan ang kanilang kasalukuyang mga utang. At higit sa lahat, ang lupain ko sa Hokmon, ang tanging malinis na ari-arian sa chessboard na ito, ay ang kanilang magandang biktima para ibenta, para makakuha ng cash, para sa kanilang nasasakal na daloy ng pera. Si June, ang aking anak, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay ay simbolo lamang ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Gusto nilang gamitin ang aking pera para sa pagtanda, para pakainin ang kanilang bulok na reputasyon. May iba pa ba? Tanong ko, nakatitig sa papel ng resibo ng utang. Si Attorney Santos ay kinuha ang huling papel, inilagay ito ng marangal sa harap ko. Ito ang pinakamahalaga. Miss Manto, ang bangko ay naghahanda na ipamahagi ang isang block ng gintong lupa na isinangla ng kumpanya ni Mr. Hong. Ito ang tanging tunay na natitirang ari-arian, ang huling pagkain nila. Kung mawala ito, mawawala ang lahat. Sila ay desperado na naghahanap ng bibili ng utang na ito para magkaroon pa ng kaunting oras. Ngunit sa ganitong kalagayan ng kredito, walang sino man ang maglalakas loob. Kinuha ko ang papel, ang address ng lote, ang tinatayang halaga, ang orihinal na utang at interes. Lahat ay malinaw na nakikita. Isang malupit at tiyak na plano ang nabuo sa aking isipan, mas mabilis kaysa sa anumang kasunduan na aking napirmahan. Gusto nila ang pera ko. Sige, ibibigay ko ang pera sa kanila, ngunit hindi sa paraang kanilang hinihingi. Tumingala ako kay Attorney Santos. Ang aking mga mata ay matalas na nagpapamalas ng determinasyon na kahit ang matandang abogado ay napapabago ang kanyang postura. Iugnay mo agad ang bangko. Ang aking tinig ay mababa ngunit puno ng awtoridad ng isang taong may hawak ng sitwasyon. Gamitin ang legal na entidad ng aking kumpanyang Binmin Investments para bilhin ang lahat ng masamang utang na iyon, bilhin ito ng buo at tuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Santos. Gusto mong maging pinakamalaking nagpautang sa iyong magiging biyenan bago ang kasal? Tama, tumango ako, inilapag ang papel sa mesa na may malakas na tunog. Hindi lang ako gustong maging pinakamalaking nagpautang, gusto kong hawakan ang kontrol. Itinuturing nila akong isang matandang nagbebenta ng gulay. Gusto nilang kunin ang lahat ng aking ari-arian, kaya't ipapakita ko sa kanila na ang pera ng isang matandang nagbebenta ng gulay ay kayang bilhin ang kanilang maruming reputasyon. Tumayo ako at tumingin sa hardin ng orchid na namumukadkad sa sikat ng araw ng hapon. Ang magagandang bulaklak, matatag na lumalago mula sa putik, hindi katulad ng huwad na karangyaan na naghihintay na gumuho. Ayusin mo na ang mga dokumento. Attorney Santos, gusto kong matapos ang lahat bago ang seremonya ng engagement. Huwag mong ipaalam sa kanila kung sino ang nasa likod ng kumpanyang Binmin. Hayaan mo silang matulog pa ng ilang araw sa kanilang ilusyon. Tumango-tango si Attorney Santos, inayos ang mga papeles at dali-daling umalis. Naiwan akong mag-isa sa bakuran. Ang hangin ng Hokmon ay humihip sa laylayan ng aking madilim na silk dress. Naalala ko ang mapanlait na tingin ni Miss Bella noong ibinigay niya ang kahon ng bird's nest. Naalala ko ang ngisi ni Lyra noong sinabi niyang ibenta ko ang bahay. Naalala ko ang mapagmataas na tinig ni Mr. Robert noong pinipilit niya ang anak ko na iwan ng trabaho. Sila ang nagpasiklab ng gatilyo. At ngayon, ako ang magpapasya kung kailan sasabog ang bomba. Ang araw ng engagement, eksena sa nirerentahang mansyon ng pamilya De Leon. Dumating ang araw ng engagement, ang sikat ng araw ng Hokmon ay nagniningning sa mga pulang mga kahon ng regalo na inihanda ko mula 3 ng umaga. Betelnut na may mga pakpak na parang paru-paro, banfuthe na nakabalot sa sariwang dahon, mataas na kalidad na lotus tea. Lahat ay mga tradisyonal, malinis at pinakarespetadong mga handog ayon sa tradisyon ng ating mga ninuno. 5 kahon ng regalo, walang kulang, ngunit hindi rin sobra o magarbo. Para sa akin, ang handog ay ang puso,
ang paggalang para sa manugang at sa pamilya ng babae. Ngunit para kay Miss Bella, ito ay isang kahihiyan. Pagdating pa lamang ng pangkat ng lalaki sa pintuan ng nirerentahang mansyon sa Taojian, si Miss Bella ay lumabas na. Hindi man lang nag-abala na bumati, agad niyang sinulyapan ang mga mabilog na regalo. Ang kanyang mukha na puno ng pampaganda ay nagdilim. Ang kanyang bibig na may pulang kolorete ay humaba. Ang kanyang matalas na tinig ay umalingaw-ngaw sa bakuran, sadyang para marinig ng mga kapitbahay. Diyos ko, anong panahon na ngayon at ganito pa rin ang daladala? Miss Manto, 5 kahon lang? Binibiro mo ba ako? Gamit ang kanyang daliri na may makulay na kuko, tinusok niya ang kahon ng Ban Puthe. Ang bahay ko ay nasa pangunahing kalsada. Ang anak kong si Lyra ay isang bilyonaryong negosyante. Ang engagement party ay dapat may 9 na dragon at phoenix na kahon na pinahiran ng ginto, inimport na alak, bird's nest at ginseng, hindi mga murang kakanin at tuyong betel nut. Gusto mong ipahiya ang pamilya ko? Ang mga kapitbahay ay tumatawa, na parang nabubulok ang kanilang ilong. Si June ay nakatayo sa tabi ko, mahigpit ang hawak sa laylayan ng kanyang damit, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Nagbabalak siyang magsalita, ngunit bahagya akong umubo, bahagyang yumuko ang aking likod, ginampanan ang papel ng isang mahirap at kaawa-awang babae sa probinsya. Opo, mahal na Miss Bella, sabi ko sa nanginginig na tinig. Sa probinsya namin, 5 kahon ay sapat na para sa pagkakaisa. Bukod pa riyan, limitado ang aming kakayahan sa pananalapi. Sana po ay maunawaan ninyo ang aming mga anak. Si Miss Bella ay humuni ng malakas. Parang malakas na hangin, iwinasiwas ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng demonyo. Tama na, dalhin nyo na sa loob para hindi na makita. Tunay ngang mahirap, walang nagawa ng maayos. Pumasok kami sa bahay na may pagwawalang bahala, walang magalang na pag-aalok ng inumin. Si Mr. Robert ay nakaupo na nakapatong ang isang paa sa ibabaw ng isa sa sofa. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa screen ng telepono, tumango lamang ng isang beses bilang pagbati. Ngunit ang palabas ng kahihiyan ay hindi natapos sa mga regalo. Binato ni Miss Bella ang isang A4 na papel sa ibabaw ng salaming mesa sa harap ko. Ito ang listahan ng mga bisita sa kasal. Kinuha ko ito. Ang mga pulang salita na nakalagay dito ay parang mga hiwa ng kutsilyo na bumutas sa papel. Tingnan mong mabuti, sabi niya sa mapagmataas na tinig. Ang mga kamag-anak mong taga-probinsya, si Tita Tessie na nagtitinda ng isda, si Tito Ben na karpintero at ang iyong mga pinsan na manggagawa, tinanggal ko na lahat. Ang aking dibdib ay nag-aapoy, ngunit pinanatili ko ang aking kalmadong tinig. Bakit po ganoon, Miss Bella? Sila ang mga tiyo at tiya ni June. Matagal na nilang inaabangan ang kasal ng kanilang pamangkin. Inaabangan at nakakalimutan. Si Miss Bella ay sumingit, nanlalaki ang mga mata. Ang kasal ng anak ko ay sa isang 5-star hotel. Ang mga bisita ay pawang VIP, mga opisyal, at malalaking business partner ni Mr. Robert. Isipin mo, sa gitna ng mga naglalakihang gown at mamahaling suite, may mga babae mula sa probinsya na nakasuot ng marumi, malakas magsalita, kumakain ng bastos, nasisira sa marangya at eleganteng kapaligiran ng partido. Tapos na ako, ang pamilya ng lalaki ay pesi kinatawan lamang at siguraduhing maayos ang kanilang pananamit. Huwag mong hayaang makapasok sila na nakatsinelas sa banquet hall. Tiningnan ko ang mga pamilyar na pangalan na tinanggal ng walang awa. Ang mga taong tumulong sa akin noong maagang namatay ang aking asawa. Ang mga taong nagbigay kay June ng instant noodles noong ako ay nagigipit noon. Ngayon, dahil sa huwad na reputasyon ng isang pamilyang puno ng utang, sila ay itinuring na basura na kailangang tanggalin. Si Lyra ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, nagdadaos ng kanyang kuko, at nagdagdag, ang kanyang tinig ay matamis, ngunit malupit. At saka Miss Manto, tingnan mo ang mapa ng mga upuan. Itinulak niya ang mapa ng banquet hall patungo sa akin. Ang kanyang mahabang daliri
ay itinuro ang isang bilog na mesa sa isang sulok malapit sa pintuan ng mga staff at kusina. Sa kasal, ikaw at ang mga kinatawan ng lalaki ay uupo dito. Ang VIP table sa entablado at gitnang bahagi ay para sa mga business partner ng aking ama. Gusto ng media ng magagandang larawan, ng marangyang imahe para sa negosyo ng aking ama. Sa upuan mo dito, madali kang makakapunta sa banyo at hindi ka mahuhuli sa kusina. Gusto nilang ang nanay ng kasintahang lalaki ay umupo sa tabi ng kusina sa kasal ng kanyang anak. Hindi na kinaya ni June. Tumayo siya, ang upuan ay kumalampag sa sahig. Anong sinabi mo? Siya ang aking ina. Ang aking ina ang dapat umupo sa pangunahing mesa. Hindi ninyo kailangang maliitin ang aking pamilya. Si Lyra ay nanlaki ang mga mata. Naghahandang sumagot. Si Mr. Robert ay ibinabarin ang kanyang telepono, ang kanyang mukha ay madilim at nagbabanta. Ngunit mas mabilis ako. Hinila ko ang kamay ni June at hinila siya pababa. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking anak, nagpapadala ng isang tahimik ngunit matatag na mensahe. Manahimik. Tumingala ako sa tatlong tao, ang mga taong nag-iisip na sila ay mas mataas. Ngumiti ako, isang ngiti na kasing bait ng pagiging hangal. Naiinitan ang ulo ni June, huwag ninyong pansinin Mr. at Miss Bella. Ako, si Miss Manto, uupo kung saan ninyo gusto. Hanggat nakikita kong masaya ang aking mga anak, kahit sa sulok, okay lang, hindi ako nahihiya sa mga mararangya. Si Miss Bella ay ngumisi, ang kanyang mukha ay nakakatuwa. Ayan, si Miss Manto ay nakakaunawa na. June, gayahin mo ang iyong ina. Gabi bago ang kasal, sa tahimik na bahay kubo. Nang gabing iyon, pagbalik sa tahimik na bahay kubo, si June ay nakayuko sa mesa ng tsaa, walang sinasabi. Ang kahihiyan ng umaga ay parang isang madilim na ulap na bumalot sa kanya. Pumasok ako sa silid at binuksan ang baul, hindi para kumuha ng ginto, kundi para kumuha ng isang manipis na folder. Ito ay ang mga dokumento ng paglilipat ng mga shares at pagmamay-ari ng Bin Min Investment Company. Ang kumpanya na 3 araw na ang nakalipas ay ginamit ko para bilhin ang masamang utang ni Mr. Hong. Natapos ko na ang proseso ng paglilipat ng pangalan. Ngayon sa legal na paraan, si June ang may-ari ng pinakamalaking nagpautang sa pamilya ng kanyang magiging asawa. Inilagay ko ang folder sa harap ng aking anak. Nanay, sabi ni June, ang kanyang mga mata ay pula. Patawad, napakahina ko. Hinayaan kong apihin kanila. Hindi ka mahina, sabi ko sa mahinahong tinig, ngunit tiyak. Hindi mo lang alam kung ano ang hawak mo. Itinulak ko ang folder sa kanya. Ito ang handog kasal na bigay ko sa iyo. Kunin mo. Ngunit huwag mo munang buksan. Hintayin mo ang tamang panahon, malalaman mo kung ano ang gagawin mo dito. Tiningnan ako ni June na tulala. Akala niya ay isang bank book lamang ito o mga sertipiko ng lupa sa probinsya. Hindi niya alam na hawak niya ang susi para sirain ang mga tanikala na sinusubukan ng pamilyang iyon na ilagay sa kanyang leeg. Matulog ka na, anak, sabi ko, tinapik ang kanyang balikat. Marami pa tayong gagawin bukas. Lumabas ako sa beranda at tumingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Inalipusta nila ang aking mga regalo. Inupo nila ako sa tabi ng kusina. Tinanggal nila ang pangalan ng aking mga kamag-anak. Sige, ipagdiwang nila ang kanilang murang tagumpay. Dahil ang tunay na regalo na ibinigay ko para sa kasal na ito ay hindi matatagpuan sa mga pulang pinturahan na kahon ng regalo. Ito ay nasa berdeng folder na hawak ng aking anak. At kapag binuksan ito, ang iyong libu-libong dolyar na mansyon ay magiging mga durog na bato lamang. Araw ng kasal, sa isang 5-star hotel sa Maynila. Kinabukasan ng umaga, ang pinakamalaking 5-star convention center sa Maynila ay lumitaw sa harap ko na parang isang kumikinang na kastilyong gawa sa kristal. Ang mga chandelier na kristal ay nakabitin na parang dambuhalang mga patak ng luha, sumasalamin sa liwanag sa makintab na marmol na sahig. Mga sariwang bulaklak na inangkat, Ecuadorian roses, puting orchid, hydrangeas na bumaha mula sa reception hall hanggang sa entablado, naglalabas ng nakakalasing na mabangong samyo.
Hindi sila nagtipid sa paggastos para sa seremonyang ito. O sa madaling salita, hindi sila nagtipid sa pagkakautang para sa seremonyang ito. Bumaba ako mula sa lumang taxi ng isang ride-sharing app. Inaayos ang laylayan ng aking damit. Ngayon, hindi ako nagsusuot ng mga madilim na seda na karaniwan kong isinusuot kapag nagbebenta ng gulay. Pinili ko ang isang simpleng itim na velvet na tela, klasiko at mahinhin. Sa aking leeg, nakasuot ako ng isang perlas na kuwintas, ang regalo ng aking asawa para sa aming ika-20 anibersaryo ng kasal. Ang mga bilog at makintab na perlas ay nagpapalabas ng isang tahimik na karangyaan na ang tunay na nakakaalam lamang ang makakakita ng $250,000,000 na halaga nito. Ngunit para sa mga taong nagkukumpol-kumpol sa bulwagan, tiyak na ako ay magmumukhang isang matandang katulong na nagpapanggap na nanalo ng loto at nakabili ng mga kuwintas na plastik mula sa palengke. Pagkapasok ko pa lang sa bulwagan, ang paghihiwalay ng uri ay dumiretso sa aking mukha. Sina Mr. Robert at Miss Bella ay nakatayo sa gitnang posisyon, kumikinang na parang hari at reyna. Si Mr. Robert ay nakasuot ng makintab na itim na suit, may bow tie, hawak ang baso ng alak habang naglalakad at bumabati, ang kanyang malaking tiyan ay umuuga sa bawat hakbang ng pagmamataas. Si Miss Bella ay nakasuot ng sparkling beaded evening gown, mataas ang slit, makapal ang makeup na parang masisira sa bawat pagtawa. Abaka sila sa pagyayabang. Magandang araw, Direktor. Napakasaya. Naku, Miss Lan, bagay na bagay sa iyo ang bagong purse na ito. Mga pekeng papuri, mga artipisyal na ngiti ang lumilipad sa hangin. Tahimik akong lumapit. Walang nakakapansin sa akin, walang lumalapit para salubungin ako. Ako ay parang isang invisible ghost sa gitna ng piging ng mga elite. Pumili ako ng isang sulok malapit sa marmol na haligi, nakatayo na nakatiklop ang mga kamay sa harap, nagmamasid. Pagkatapos, dumating ang unang nakakabastos na sandali. Ang professional na photographer ay nag-aayos ng pila para sa isang commemorative photo sa garden ng mga bulaklak. Pakiusap, mga magulang, ang mga magulang ng magkabilang panig ay dapat na malapit sa mag-asawa. Mabilis na sigaw ng photographer. Lahat tayo ay ngumiti ng matamis. Sinunod ko ang instinct at lumapit ng isang hakbang. Gayunpaman, sa sandaling ang aking paa ay dumapo sa gilid ng pulang karpet. Si Miss Bella ay sumugod na parang ipo-ipo. Hindi niya ako itinulak gamit ang kamay, kundi ginamit ang kanyang malapad na balakang para bahagyang itulak ako sa gilid. Nakangiti ng malapad sa kamera, ngunit ngumunguya sa pagitan ng kanyang mga labi sa akin. Hayaan mo na lang po ako doon, Miss Manto. Ang kuha ay maganda. Ang buong tono ay maliwanag at elegante. Ang iyong itim na damit ay hindi bagay, ito ay hamtay, nakakasira ng hitsura. Pagkatapos ay bumaling siya sa photographer na may malamig na tinig. Kunin mo muna ang larawan ng pamilya ng babae nang mauna. Konti lang ang pamilya ng lalaki, mamaya na. Napatumba ako pabalik. Tay. Tiningnan ko si June. Nakatayo doon ang aking anak sa kanyang eleganteng puting suit, ngunit ang kanyang mukha ay malamig na parang estatwa. Nakita niya ang kanyang ina na itinaboy, ang kanyang mga mata ay kumikislap, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa buke ng kasal hanggang sa ang mga puting talulot ng rosas ay nagsimulang madurog. Bahagya akong tumango sa kanya. Isang bahagyang tango na kami lamang dalawa ang nakakaintindi. Hayaan mo silang magtanghal. Malalim na huminga si June, tumalikod, nagpatuloy sa pagganap bilang isang walang emosyong lalaking ikakasal. Bumalik ako sa aking orihinal na posisyon at ang aking mga mata ay nakaranas ng pangalawang kahihiyan. Sa guest reception table na may puting sutlang tela, may 2 kahon ng pera na magkatabi. Ang kahon sa kaliwa ay may nakasulat na pamilya ng babae, ay isang detalyadong modelo ng mansyon na pinahiran ng pula at ginto, pinalamutian ng mga dragon at phoenix na nakabaluktot, malaki at napakaganda. Ang mga sariwang bulaklak ay nakakalat sa paligid ng kahon. Ang kahon sa kanan na may nakasulat na pamilya ng lalaki ay maliit at nakalulungkot na simple. Ito ay isang simpleng karton na kahon na dinikitan ng pulang papel
uri ng papel na ginagamit sa mga seremonya ng patay na may butas sa itaas. Ito ay nakalagay sa pinakamalayo at pinakamadilim na sulok, natatakpan ng isang malaking parang halamang bulaklak mula sa pamilya ng babae, na parang takot silang makita ng mga bisita ang kahirapan ng kanilang manugang. Ang mga bisita ay dumadaan. Lahat sila ay naglalagay ng makakapal na sobre sa kahon ng pamilya ng babae. Paminsan-minsan, ilang pamilyar na kamag-anak mula sa probinsya ang mahiyain na lumalapit, naglalagay ng manipis na sobre sa pulang karton na kahon, at pagkatapos ay mabilis na nagtatago sa karamihan, natatakot na mahuli sa mapanlait na tingin ni Miss Bella. Tiningnan ko ang pulang karton na kahon. Hindi ito lalagyan ng pera, ito ang basurahan na inilaan nila para sa aking dangal. Gusto nilang paghiwalayin agad ang pera. Ang pera ng mga opisyal at business partners ay mapupunta sa kanila, habang ang mga mumunting pera ng mga taga-probinsya ay mapupunta sa pamilya ng lalaki. Maingat na kinakalkula, walang awa. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang taong may hawak ng tunay na kasanang pera ng piging na ito ay nakatayo dito, sa itim na velvet na damit na tinawag nilang hamtay. Mga ginoo at binibini, ang tinig ng MC ay malakas na umalingaw-ngaw sa mga speaker, pinuputol ang aking pag-iisip. Oras na ng kasal, pakiusap na umupo na ang lahat para masaksihan natin ang pinakamaligayang sandali ng isang siglo. Ang musika ng symphony ay umalingaw-ngaw ng maringal. Ang mga ilaw sa bulwagan ay biglang namatay. Tanging ang kumikislap na mga sinag ng liwanag ang nagpapaliwanag sa pangunahing daanan. Ang malaking pintuan ay bumukas, ang malamig na usok ay bumuga ng malakas. Lumitaw si Lyra, kumikinang sa kanyang mamahaling damit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Nakasuot ng korona na pinalamutian ng mga bato. Nakangiting nagbabati sa mga bisita na parang isang reyna ng kagandahan na nanalo ng korona. Si Mr. Robert ay hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay nakataas, naglalakad ng may pagmamalaki. Si June ay naghihintay sa entablado, nag-iisa, malungkot. Sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng entablado, malinaw kong nakita ang mga mata ng aking anak. Hindi na ito ang mapagpasensyang mga mata ng kahapon, hindi na ang mga matang puno ng sakit ng nakaraang gabi. Ito ay ang mga mata ng isang apoy na matagal nang naitatago, naghihintay lamang ng oxygen para magliyab at sunugin ang lahat. Tumingin siya pababa sa kanyang mga biyenan na papalapit, ang mga taong tumatawa sa sakit ng aking ina. Sigaw ng MC na puno ng kasabikan. At narito ang kahangahangang pagsasama ng dalawang marangal na pamilya, isang kasal sa panaginip, isang masayang pagtatapos. Ako ay nakatayo sa lilim ng dilim sa tabi ng kusina, ang aking mga kamay ay naglalaro sa malamig na perlas na kuwintas. Masaya? Hindi pa. Ang palabas na ito ay nagsimula pa lamang at ang tunay na pagtatapos ay nasa loob ng vest pocket ng aking anak. Oras na. Oras. Nakaupo ako sa sulok na mesa malapit sa pintuan ng kusina, kung saan ang amoy ng mantika at ang tunog ng mga plato na nagbabanggaan ay lumalamon sa malambing na musika. Sa paligid ko ay ilang mga kamag-anak mula sa probinsya. Lahat sila ay nakayuko, ang kanilang mga kamay at paa ay hindi sigurado. Hindi nangahas na kumuha ng pagkain. Hindi naglakas loob dahil natatakot na dumihan ang malinis na puting mantel. Tumingin sila sa akin ng may pag-aalala, habang ako naman ay nakatingin sa kumikinang na entablado, kung saan ang palabas ay papalapit na sa rurok nito. Pagkatapos ng pagputol ng cake, pagbuhos ng champagne ng marahan, kinuha ng MC ang mikropono, ang kanyang tinig ay malakas. At ngayon, formal naming inaanyayahan ang mga kinatawan ng dalawang pamilya na magbigay ng ilang salita ng pasasalamat at pagmamahal sa ikakasal. Ayon sa kaugalian, ang pamilya ng lalaki ang unang magsasalita. Ngunit ang pinakapangunahing tuntunin ng kagandahang asal ay hindi umiiral sa bokabularyo ng pamilyang ito. Si Miss Bella, na may mataas na slit na palda na kumikinang, ay sumugod at inagaw ang mikropono mula sa MC na parang natatakot na may kukuha ng kanyang bahagi. Gusto niyang maging una, ang tanging tao na magniningning sa ilalim ng ilaw ng entablado. Gayunpaman, ang sound system ay tila nagkaproblema.
Ang nakakabinging tunog ng pagsisipol ay umalingaw-ngaw na nagpapataas ng kilay ng ilan sa ibaba at nagpapadala sa kanila na takpan ang kanilang mga tainga. Ang technician ay abala sa pag-aayos nito. Sa maikling paghihintay na ilang segundo, inakala ni Miss Bella na hindi nakabukas ang mikropono o marahil ay nasanay na siya sa pagmamaliit sa iba kaya hindi na niya inalintana ang paligid. Sumandal siya kay Lyra, tinakpan ang bibig gamit ang kamay, isang kilos na tila marangal, ngunit nagtatago ng isang malupit na puso. Nagsalita siya ng pabulong, ngunit hindi niya namalayan na ang kanyang diamante na daliri ay aksidenteng napindot ang on-button sa wireless microphone. Tingnan mo ang babaeng mahirap na ito na nakaupo doon. Ang tinig ni Miss Bella ay pinalakas ng sound system na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, malakas at malinaw na umalingaw-ngaw na parang kulog sa malinaw na langit. Talagang mali ang paglikha ng Diyos na inilagay siya sa murang damit na iyan. Nakakadiri. Sinabi sa iyo ng nanay, pagkatapos ng kasal, ipagbawal mo siya sa bahay namin. Ang katawan ay amoy lupa, dudumihan ang sofa na aking inimpake mula sa Italy. Hay, huwag kang mag-alala nanay, alam ko na. Ang tawa ni Lyra ay pumasok din sa mikropono, malamig at malupit. Ang buong malaking bulwagan na may higit sa 100 bisita ay biglang natahimik. Ang tunog ng kutsilyo at tinidor na tumatama sa ceramic plate ay tumigil, ang tunog ng pag-uusap ay nawala. Ang lahat ng mga mata mula sa mga VIP na bisita sa unahan hanggang sa mga tagapaglingkod na nagbubuhat ng pagkain ay nakatuon sa entablado at dahan-dahan na parang alon ang daan-daang pares ng mga mata ay bumaling sa madilim na sulok ng kusina. Tinitingnan ako. Ako ay nakaupo pa rin, natuwid ang likod, ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking hita. Ang aking mukha ay walang anumang ekspresyon, kahit na sa loob ng puso ng isang ina, ito ay nananakit. Hindi dahil sa kahihiyan sa aking sarili, kundi dahil sa sakit para sa aking anak. Siya ay nakatayo doon, sa gitna ng bagyo ng hayag na kahihiyan. Ang kapaligiran ay masikip at mabigat na maririnig mo ang mahinang tunog ng air conditioner. Hindi pa rin napapansin ni na Miss Bella at Lyra. Hanggang sa makita nila ang gulat na mukha ni Mr. Robert at ang hindi karaniwang katahimikan ng karamihan, sila ay nagulat na tumingin sa mikropono sa kanilang kamay, pagkatapos ang kanilang mukha ay naging maputla na parang abo. Ang mikropono ay nahulog mula sa kanilang kamay, gumulong sa sahig ng entablado na may tuyong tunog. Ngunit bago may makakuha nito, isang matatag na kamay ang kumuha nito. Ito si June, ang aking anak. Hindi na siya yumuko, hindi na siya nanginginig. Lumapit siya para kunin ang mikropono. Pinunasan ito ng bahagyang alikabok. Tumayo siya sa harap ni na Lyra at Miss Bella. Ang kanyang likod ay nakatalikod sa kanila. Nakaharap sa daan-daang mga bisita na nakikinig ng may pagpigil. Ang kanyang puting suit sa ilalim ng ilaw ng entablado ay biglang naging nakakasilaw, malungkot ngunit matatag. Mga Ginoo at binibini, ang tinig ni June ay umaling-awngaw. Malalim, matatag, walang bakas ng takot o pag-aalangan. Tumingin siya diretso sa sulok ng kusina kung saan ako nakaupo. Ang kanyang mga mata ay malambot at puno ng pagsisisi. Ang aking ina ay hindi isang pagkakamali ng kalikasan. Ang aking ina ay ang taong nagbenta ng bawat bungkus ng gulay, nagtrabaho sa bawat piraso ng lupa, nag-ipon ng bawat sentimos para palakihin ako ng mabuti. Ang amoy ng lupa sa aking ina ay ang amoy ng paggawa, ng sakripisyo, isang bagay na hindi kailanman mauunawaan ng mga taong nakaupo sa kanilang mga seda na hiniram. Bumaling siya at tumingin diretso sa mukha ni Lyra. Ang magandang babaeng ikakasal ngayon ay yumuyuko. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng makapal na pampaganda. Kinutya mo ang aking pamilya bilang mahirap, kinutya mo ang aking ina bilang taga-probinsya, natatakot ka na baka dumihan ng aking ina ang aking sofa. Hindi mo pa nababayaran ang utang ng iyong pamilya. Si June ay tumawa ng mapait, isang mapait na tawa hanggang sa dulo. Kaya't ipinapahayag ko, ang kasal na ito ay kinakansela. Ang dalawang salita na kinakanselang kasal ay bumagsak sa bulwagan na parang dalawang dambuhalang bato.
Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang umaling-awngaw na parang insekto na nagkakagulo. Hinagis ni June ang bouquet ng kasal sa lupa sa ilalim mismo ng paa ni Lyra. Ang mga puting talulot ng rosas ay nadurog na parang ang huwad na dangal ng pamilyang ito. Maaari akong maging mahirap, ngunit hindi ako makakakuha ng isang anak na hindi tapat, isang mapanlinlang na asawa sa aking tahanan. Ang aking ina ay karapat-dapat sa paggalang, hindi sa murang pagwawalang bahala na ito. Maling tao ka, Gunggong? Ang galit na sigaw ni Mr. Robert ay umalingaw-ngaw. Ang kanyang mukha ay naging pula, siya ay sumugod mula sa backstage na parang nasugatang hayop. Ang pagmamalaki ng isang pekeng milyonaryo ay nawasak sa harap ng lahat na nagpalala sa kanya. Ano ka para kansilahin ang kasal sa anak ko? Ikaw ay isang mahirap na tao na binigyan ko ng pabor na pumasok sa bahay na ito at nagdulot ka ng kaguluhan. Inangat niya ang kanyang kamay para sampalin si June. Gagawin ko na wala kang mapupuntahan sa Maynila na ito. Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang paggalang. Si June ay nanatiling nakatayo, hindi umiiwas. Tinitigan niya ang kanyang biyenan na puno ng galit, handang tanggapin ang suntok. Ngunit ang sampal ay hindi kailanman sasapit sa pisngi ng aking anak. Dahil ako ay tumayo, ako ay umalis sa mesa sa tabi ng kusina. Ako ay naglakad sa pulang karpet, sa gitna ng karamihan na nagsisiksikan sa magkabilang panig. Ang tunog ng aking mga takong ay tumatama sa marmol na sahig ng pantay. Tiyak, umaling-awngaw sa kaguluhan. Panahon na para ang matandang nagbebenta ng gulay ay magsalita. At habang tinatahak ko ang mga unang hakbang ng entablado, ang ilaw ng entablado ay automatikong gumalaw kasama ko, nagliliwanag sa aking itim na velvet na damit na makapangyarihan. Tapos na ang palabas, Mr. Robert. Oras na para magbayad. Si Mr. Robert ay natigilan, ang kanyang kamay na nakataas sa ere ay tumigil. Hindi dahil sa takot sa akin, kundi dahil sa kakaibang pagbabago sa aura ng babaeng nasa harap niya. Hindi na ako yumuyukod, tuwid na ang aking likod, mataas ang aking ulo, ang aking mga mata, na ilang buwan nang nakayuko at umiiwas. Ngayon ay nakatingin diretso sa kanya, malamig, malupit at puno ng awtoridad. Lumapit ako kay June, marahang inalis ang kamay nito mula sa mikropono, at mahigpit na hinawakan ang nanginginig na kamay ng aking anak dahil sa galit. Ang magaspang na kamay ko ay nagbigay ng init sa kanya, parang isang pahayag. Nandito si nanay. Ngayon na ang oras para makialam si nanay. Bumaling ako kay Mr. Robert. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw nang hindi kailangan ng mikropono, ngunit sapat na para marinig niya ang bawat salita. Mr. Robert, tinawag mo akong Korach Aom? Tinawag mo akong walang mapupuntahan? Siya ay natigilan, ang kanyang mukha ay naging matingkad na pula na naging kulay ube dahil sa galit. Babae, ikaw na matandang taga-probinsya, pupunta ka ba rito para maningil? Tawagin mo ang security guard, palabasin mo ang nanay at anak na iyon. Ngumiti ako, isang mapanuksong ngiti. Hindi na kailangang tumawag ng security guard, aalis na ako. Ngunit bago ako umalis, mayroon akong handog na gustong ibigay ng personal sa inyo. Dahan-dahan kong binuksan ang magaspang na bag na dating kinuwestiyon ni Miss Bella bilang Cho, palengke. Mula sa loob, kinuha ko ang berdeng folder, ang sandata na maingat kong inihanda sa mga gabing walang tulog. Hindi ko ibinigay sa kanya. Ilagay ko ito sa ibabaw ng mesa na pinalamutian ng mga bulaklak ng liryo sa harap niya. Ang tunog ng folder na tumatama sa salamin ay umalingaw-ngaw ng isang tuyo at matalas na tunog na pumutol sa kaguluhan ng bulwagan. Sige, basahin mo, maikli at tiyak kong utos. Tiningnan ni Mr. Robert ang folder, pagkatapos ay ako. Ang pagdududa ay nagsimulang kumalat sa kanyang mga matang pula, ang kanyang kamay na nanginginig ay kinuha ang mga papel at binuklat ang unang pahina. 3 segundo lamang ang nagbago ng kanyang mukha. Mula pula naging puti, mula puti naging abo na parang abo. Ito ay isang abiso ng pagkakautang ng bangko na lumampas na sa takdang panahon. At higit sa lahat, ang kontrata ng paglilipat ng nagpautang.
Kinuha ko ang mikropono na ibinaba ni June. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Nagsalita ako sa isang kalmadong tinig ng isang taong nagbibigay ng hatol. Mga minamahal na bisita, nagsisimula na ako. Tumingin ako sa paligid sa karamihan na nakikinig ng may pagpigil. Ang aking mga biyenan dito ay kinutya akong mahirap, kinutya akong nagbebenta ng gulay. Natatakot akong dumihan ang kanilang upper class na antas. Huminto ako ng sandali, bumaling diretso kay Mr. Robert na nanginginig. Kaya't hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili muli. Ako si Maria Santos, may-ari ng Binhmin Investments Company. Ang pangalang Binhmin ay parang isang basong mainit na tubig na ibinuhos sa mukha ni Mr. Robert. Ang kanyang mga binti ay nanghina, kinailangan niyang sumandal sa gilid ng mesa para hindi bumagsak. Nagpatuloy ako, ang aking tinig ay naging matatag. Ngayong umaga, ang aking kumpanya ay opisyal na bumili ng lahat ng masamang utang na nagkakahalaga ng 60 milyong piso mula sa Hung Fat Real Estate Company mula sa bangko. Ang buong bulwagan ay nagulat. Ang mga telepono ay agad na itinataas. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap ng paulit-ulit. Sa madaling salita, dagdag ko, isang hakbang palapit kay Mr. Robert, pinipilit siyang umatras. Sa kasalukuyan, ako ang pinakamalaking nagpautang sa iyong pamilya. Hindi, imposible. Si Mr. Robert ay nagsalita ng mahina, ang pawis ay dumadaloy sa kanya na parang naliligo, tinatanggal ang makapal na makeup. Babae, saan mo nakuha ang halagang iyon? Isa ka lamang matandang nagbebenta ng gulay sa Hokmon. Oo, nagbebenta ako ng gulay. Sabi ko, ang aking tinig ay mapanukso. Nagbebenta ako ng bawat bungkos ng gulay, bawat lote ng lupa mula pa noong ikaw ay nandaraya pa ng bawat sentimo. Ang pera ko ay may putik, ngunit ito ay malinis. Habang ang pera mo, malinis at mabango, ngunit lahat ay utang. Itinuro ko ang folder sa mesa kung saan malinaw na nakasulat. Ang mansyon na nirerentahan mo para manlinlang ng mga tao. Ang may-ari ay nagbigay na sa akin ng awtoridad na bawiin ito dahil sa 6 na buwan kang hindi nagbabayad ng upa. Ang Mercedes AD na lisensya ay inilipat na ng bangko ang karapatan sa akin para sa pagbawi ng utang at ang marangyang kasal na ito. Tumingin ako sa paligid ng magarbong bulwagan, tiningnan ang tore ng champagne na hindi pa nabubuhos, tiningnan ang mga mamahaling bulaklak. Ayon sa mga tuntunin ng kontrata ng pagsasangla, lahat ng kasalukuyang ari-arian ay nagsisilbing garantiya para sa utang. Kung hindi mo mababayaran ang kabuuang 60 milyong piso na prinsipal at interes kaagad, may karapatan akong i-freeze ang lahat. I freeze? Sigaw ni Lyra. Ang kanyang tinig ay nawala. Hinawakan niya ang manggas ng kanyang ama, nanginginig. Pa, anong sinasabi niya? Gawin mo ang kahit ano pa. Sinabi mong mayroon kang bilyon-bilyon. Si Mr. Robert ay nakatayo na parang estatwa, ang kanyang bibig ay nakabukas ngunit walang salitang lumabas. Ang imahe ng matagumpay na negosyante, makapangyarihan, na kanyang pinaghirapan na itayo ay ganap na bumagsak sa loob lamang ng ilang minuto. Sa tabi niya, si Miss Bella, na kanina lamang ay kinutya akong hamtay, ngayon ay nanlalaki ang mga mata. Ang matinding pagkabigla ay nagresulta sa hindi niya kayang tiisin. Siya ay nagsalita ng ilang tunog sa kanyang lalamunan at pagkatapos ay bumagsak sa sahig ng entablado, nawalan ng malay sa tabi ng kanyang anak na nakasuot ng marangyang damit. Nanay, nanay ko! Sigaw ni Lyra, lumuhod para tawagin ang kanyang ina, ngunit ang kanyang mga mata ay tumitingin sa akin ng may takot. Tiningnan ko ang kaguluhan na may mga matang nanlalabo. Walang awa, walang kasiyahan, tanging ang kinakailangang lamig ng isang taong humihingi ng katarungan. Kinuha ko ang mikropono sa aking bibig sa huling pagkakataon. Nagpahayag ng katapusan sa kanilang huwad na reputasyon. Mr. Robert, bibigyan kita ng deadline hanggang 8:00 ng umaga bukas. Kung hindi pumasok ang pera sa bank account ng aking kumpanya, ang aking legal team at mga sheriff ay darating sa iyong mansyon para simulan ang pag-aaresto ng ari-arian. Inilapag ko ang mikropono sa mesa na may tunog na clack. Ang tunog na iyon ay nagwakas sa lahat ng pag-asa, lahat ng pagpapaliwanag, lahat ng huwad na pagmamalaki.
Tumalikod ako kay June at bahagyang tumango. Umuwi na tayo, anak. Masyadong maingay dito. Uwi na tayo at kumain ng sinabawang kangkong na may bagong para sa kalusugan. Hinawakan ni June ang aking kamay, tuwid ang kanyang likod. Kami ng aking anak ay bumaba ng entablado, naglalakad sa gitna ng mga bisita na yumuyuko na parang kami ang mga tunay na hari at reyna. Sa aming likuran, ang mga hikbi ni Lyra, ang mga bulong-bulungan ng karamihan, at ang tinig ni Mr. Robert na bumagsak sa upuan ay naghalo upang maging isang malungkot na kanta para sa isang pekeng pamilyang elite. Nagkalkula sila gamit ang kanilang paghamak at ibinalik ko sa kanila ang pinakatunay na katotohanan. Sa sandaling ang likod ng aming dalawa ay nawala sa likod ng malaking salamin na pintuan ng banquet hall. Sa likod ng kaguluhan, ito ay sumabog na parang sirang dike. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung ano ang nangyayari. Ang mga VIP guests, ang mga strategic partners na dating ipinagmamalaki ni Mr. Robert, ngayon ay tumatakas. Sila ay mga matatalinong lobo sa mundo ng negosyo. Naamoy nila ang pagbagsak ng isang kumpanyang malapit ng mabangkarote ng mas mabilis kaysa kaninuman. Ang mga telepono ay nagring sa buong banquet hall, hindi para bumati, kundi para magbigay ng agarang utos. Hello, nasaan ang chief accountant? I-freeze agad ang kontrata sa Hong Fat, bawiin agad ang pondo, kanselahin ang order ng materyales. Nabangkarote siya. Huwag nang ilipat ang paunang bayad, panloloko yan. Ang mga taong nagtaas pa ng baso para kay Mr. Robert ay mga kapatid sa dugo, mga kasama. Ngayon ay nagsisiksikan palabas ng pinto. Itinapon ang kanyang mga business card sa sahig na parang basura. Natatakot silang madamay, natatakot na mahuli ng mga awtoridad dahil sa pakikipag-ugnayan sa isang taong nanlilinlang sa kredito. Ang marangyang tanawin ay biglang naging isang sirang palengke. Ang mga mamahaling pagkain ay lumamig sa mesa. Ang pulang alak ay natapon sa malinis na puting mantel na may mga mantsa. Ngunit ang trahedya ng pamilya ni Mr. Robert ay hindi nagtapos doon. Habang ang karamihan ay nagtutulakan sa pangunahing pinto, mula sa pangalawang pintuan, 3 pulis pang ekonomiya sa kanilang berdeng uniforme ay pumasok. Ang kanilang mga mukha ay mahigpit, malamig, hawak ang mga warrant of arrest. Dumiretso sila sa entablado kung saan si Mr. Robert ay nakaupo sa sahig, nakasabit ang kurbata, ang kanyang mga mata ay blangko na nakatingin sa kawalan. Mr. Levan Hung, tanong ng police chief, ang kanyang tinig ay matatag. Natanggap namin ang maraming reklamo tungkol sa pandaraya, sa pangangalap ng pondo at panloloko sa pagkuha ng ari-arian. Pakiusap na sumama ka sa istasyon para sa karagdagang pagsisiyasat. Hindi lumaban si Mr. Robert, wala na siyang lakas para lumaban. Hinayaan niya silang hilahin siya palabas sa gitna ng daan-daang mapanuring mata at mga telepono na nagli-livestream sa social media. Si Miss Bella nakakagising lamang mula sa pagkawala ng malay. Nang makita ang kanyang asawa na inilalabas, ay sumigaw ng isang malungkot na tunog at pagkatapos ay nawalan muli ng malay. Si Lyra ay nakatayo doon. Ang korona sa kanyang ulo ay ngayon ay parang isang nakakatawang biro. Sa gabing iyon, ang ilusyonaryong imperyo ng kanilang pamilya ay ganap na bumagsak. Narinig ko si Atemer Santos na naguulat, sa mismong gabing iyon, ang tunay na may-ari ng mansyon sa Taojian ay dumating kasama ang mga sheriff. Hindi niya hinintay ang 8:00 ng umaga. Agad niyang pinalabas ang mag-inang sina Lyra at Miss Bella mula sa bahay dahil sa paglabag sa kontrata ng upa at pagkakautang ng upa. Ang Mercedes na nakaparada sa labas ay kinuha rin ng bangko sa hating gabi. Sila ay itinapon sa kalsada sa literal na kahulugan. Walang bahay, walang sasakyan, walang cash. Ang buong marangal na pamilya na iyon ay kailangang magtulungan. Hawak ang ilang mga bag ng mamahaling damit na gusot, sumakay sila ng taxi papunta sa isang simpleng motel sa labas ng lungsod para magpalipas ng gabi dahil wala na silang mukhang ipapakita sa mga kaibigan. Naranasan nila ang pakiramdam ng pinakamababang antas ng lipunan na kanilang kinamumuhian. Kinaumagahan, ang hangin sa Hokmon ay sariwa, may bahid ng mabangong amoy ng ilang-ilang.
Umupo ako sa pamilyar na bamboo bench, tahimik na umiinom ng mainit na berdeng tsaa. Si June ay abala sa pagdidilig ng mga orchid sa hardin. Ang gate ay mahiyain na bumukas. Sila, sina Mr. Robert, Miss Bella at Lyra. Wala na ang kanilang makintab na damit, wala na ang kanilang kumikinang na mga evening gown. Nakasuot sila ng mga magulo at gusot na damit. Ang mga mukha ni na Miss Bella at Lyra ay maputla, namamaga, nagpapakita ng mga kulubot at maitim na bilog sa mata na hindi kayang takpan ng anumang pampaganda. Pumasok sila sa bakuran, ang kanilang paglalakad ay yumuyukod at natatakot. Sa sandaling makita nila ako, si Miss Bella ay sumugod, lumuhod sa tabi ng mesa. Miss Manto, nananalangin ako sa iyo, patawarin mo ang aking pamilya. Umiiyak siya, ang kanyang mga luha at sipon ay tumatapon. Tandaan mo ang ating dating relasyon, tandaan mong nagmamahalan sila. Bawiin mo ang iyong kaso, bigyan mo kami ng palugit, dahil ngayon sa kalsada, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Si Mr. Robert ay yumukod din, ang kanyang tinig ay mahina. Nagkamali ako, Miss Manto. Mabulag ako. Ikaw na marangal, magbigay ka ng daan para mabuhay kami. Si Lyra ay nakatayo sa likod ng kanyang mga magulang, umiiyak na nanginginig, ang kanyang mga mata ay namamaga na nakatingin kay June. June, sabihin mo ang kahit ano. Alam kong mahal mo pa rin ako. Hindi mo ba kayang hayaang masira ang aking pamilya? Nanatili akong nakaupo, iniangat ang tasa ng tsaa at humihigop. Ang lasa ng tsaa ay bahagyang mapait sa dulo ng dila at pagkatapos ay matamis sa lalamunan. Hindi ako nagsalita, hinayaan kong pahirapan sila ng katahimikan ng mas matagal. Inilapag ni June ang watering can, hinugasan niya ang kanyang mga kamay at dahan-dahang pumasok sa terasa. Hindi niya tiningnan si Lyra, diretso siyang tumingin kay Mr. Robert. Mabuhay? Tanong ni June. Ang kanyang tinig ay malamig na walang emosyon. Kahapon sinabi mong gagawin mo akong walang mapupuntahan sa Maynila. Ngayon? Nanginginig si Mr. Robert. Nagalit lang ako. Aksidente lang. Hindi aksidente, putol ni June. Iyon ang iyong tunay na pagkatao. Si June ay bumaling kay Lyra na pilit na ginagampanan ang pinaka-inosente at kaawa-awang mukha na kaya niya. Paano ikaw? Sabi mo mahal mo pa ako. Tawa niya ng mapait. Ang aking pag-ibig na ibigay ko sa maling tao, ngunit ang dangal ng aking ina ay hindi kailanman mailalagay sa maling lugar. Pinag-uusapan ninyo ang pagkakaisa. Nasaan ang pagkakaisa? Noong tinawag ninyo ang aking ina na basura. Nasaan ang pagkakaisa noong pinaplano ninyong ibenta ang kanyang bahay, itaboy siya sa paupahan? Binitawan ninyo ang salitang pagkakaisa sa sandaling sinubukan ninyong pagsamantalahan ang aking tiwala. Si Miss Bella ay sumugod, balak na yakapin ang mga paa ni June, ngunit umatras siya ng isang hakbang. Tiyak. Ang aking ina ay isang matapat na negosyante, ipinahayag ni June, ang kanyang tinig ay matatag bilang aking nais sabihin. May utang, may bayad, may utang na pagmamalasakit, may pagmamalasakit, ngunit kayo ay may utang sa amin ng pera at pananakit. Kaya ang presyo na dapat bayaran ay ang pagbagsak na ito. Itinuro ni June ang daan palabas ng gate. Maaari na kayong umalis. Ang aking abogado ang makikipag-usap sa inyo tungkol sa mga pamamaraan ng pag-aaresto ng natitirang ari-arian. Huwag na kayong dumating dito para dumihan ng hangin sa aking bahay. Ngunit June, hikbi ni Lyra, hindi nagsisisi. Sumigaw si June sa unang pagkakataon na nakita ko siyang ganito kagiting at makapangyarihan. Lumabas ka na sa aking bahay ngayon din. Ang determinasyon ni June ay nagpatayo sa tatlo sa kanila. Ang huling pag-asa ng pagiging malambot ng tahimik na inhinyero ay nawala. Sumunod-sunod silang lumabas. Ang kanilang mga figura ay nalulungkot sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng Manila. Tumingin ako sa kanila, ang aking puso ay gumaan. Inilapag ko ang tasa ng tsaa. Tiningnan ang aking anak. Nakatayo siya doon, ang kanyang matatag na likod ay nakaharang sa akin. Siya ay tunay na nagkatanda. Hindi na kailangan pang kumilos ako. Ang aking anak ay sarili niyang nagwalis ng basura mula sa kanyang buhay.
At iyon ang pinakamalaking tagumpay ng babaeng nagbebenta ng gulay na ito. 6 na buwan na ang lumipas mula noong dumaan ang bagyo sa aking pamilya. 6 na buwan ay hindi mahaba, ngunit sapat na para linisin ang lahat ng pekeng alikabok na dating dumidikit sa buhay ng aking mag-ina. Ang Hokmon sa mga araw na ito ay madalas ang ulan, ngunit ang aking hardin ng orchid ay mas lalong lumalago. Nakaupo ako sa terasa, pinapanood si June na abala sa pagsusuri ng mga plano sa pagpaplano sa lumang mesa na gawa sa mahogany. Nagbago na siya. Hindi na siya ang mahiyain na inhinyero na nakikinig sa mga utos ng iba. Sa kapital at ari-arian na nakuha mula sa pagkakautang ni Mr. Hung, hindi ibinenta ni June ang lahat para lang kumita ng pera. Ginamit niya ang kanyang kaalaman kasama ang payo ko at ni Atirmer Santos para muling ayusin ang mga hindi patapos na proyekto. Ginawa niyang mga tunay na proyekto, malinaw na legal ang mga pangarap ng kanyang dating biyenan. Ngayon, si June ay ang direktor ng Bin Min Investment Company. Ngunit nagmamaneho pa rin siya ng motorsiklo papunta sa trabaho, nagsusuot pa rin ng simpleng puting long-sleeved shirt at umuuwi pa rin para kumain ng hapunan na niluto ng kanyang ina bawat gabi. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng isang taong nakaranas ng pagtataksil at alam kung paano bumangon. Ang mga empleyado ay gumagalang sa kanya hindi dahil sa pera, kundi dahil siya ay gumagawa ng totoo, kumakain ng totoo, hindi nagyayabang, hindi nagpapanggap. Iyon ang uri ng karisma na kahit buong buhay ay hindi kayang gayahin ni Mr. Hung. Kung pag-uusapan ang kanilang pamilya, ang Manila ay napakaliit, ang balita ay mas mabilis pa kaysa sa hangin. Narinig ko ang mga sabi-sabi na ang pamilya ni Mr. Hung ay kinailangang ibenta ang lahat ng natira sa kanila mula sa mga relo, mamahaling bag hanggang sa mga singsing sa kasal para mabayaran ang iba pang maliliit na utang sa labas para hindi sila hanapin ng mga nagpautang. Lumipat sila sa isang lumang apartment building sa gilid ng lungsod kung saan ang elevator ay laging sira at ang mga dingding ay kumukupas. Si Lyra, ang prinsesa na minsang kinutya ang sahig ng aking bahay bilang marumi, ngayon ay kailangan mag-livestream sa internet para magbenta ng mga cream at murang damit. Nakita ko minsan ang kanyang video, ang parehong makapal na make-up, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim at pagod. Pilit siyang ngumingiti at umiikot para hikayatin ang mga customer na bumili ng mga lalagyan ng cream na nagkakahalaga lamang ng ilang 10 piso, ngunit sa mga komento sa ibaba ay puro mga mapanuksong komento mula sa kanyang dating mga kaibigang elite. Tinanggihan nila siya. Ang mga huwad na elite na iyon ay napakalupit. Kapag may pera ka, nirerespeto ka nila. Kapag bumagsak ka, sila ang unang sasapakin ka sa putik para hindi madumihan ang kanilang mga damit. Iyan ang presyo ng kasikatan. Samantalang ako, hindi ako bumibili ng mansyon, hindi ako lumipat sa distrito ng isa para linisin ang aking reputasyon. Narito pa rin ako sa bahay kubo na ito. Ang pagkakaiba lamang ay ginamit ko ang isang bahagi ng kita para ayusin ang lupa. Hindi para gawing ginto ang mga pader, kundi para gawin itong isang tunay na eco garden. Nagdagdag ako ng pond para sa isda, nagtanim ng mga malulusog na gulay, nag-install ng automatic irrigation system para sa hardin ng orchid. Sa umaga, nangingitlog ako ng mga itlog ng manok. Sa hapon, umupo ako para uminom ng tsaa at panoorin ang pamumulaklak ng mga bulaklak. Ang aking kayamanan ay hindi nakasalalay sa panlabas na tatak. Ito ay nakasalalay sa kapayapaan sa aking puso. Isang bagay na hindi mabibili ng milyon-milyong piso kung walang kapayapaan ang puso. Nanay, kumukulo na ang tubig. Ipagtimpla na kita ng tsaa? Isang mahinahon at malinis na tinig ang pumutol sa aking pag-iisip. Ito si Han. Han, pangkaraniwang pangalan ng babae sa Pilipinas. Maaaring gumamit ng pangalan tulad ng Maria, Elena, Sara. Si Han ay hindi isang sikat na babae, hindi isang prinsesa. Siya ay isang guro sa isang paaralan sa probinsya, nagtuturo ng panitikan sa elementarya malapit sa bahay. Lumabas si Han sa terasa, dala ang tray ng tsaa na kayapak sa malamig na marmol na sahig. Hindi siya takot dumumi.
Sa unang pagpapakilala ni June, automatiko siyang nagtanggal ng sapatos, nagpahid ng manggas para tumulong sa akin sa paghihiwa ng gulay, paghuhugas ng isda. Pinuri niya ang aking mga gulay bilang luntian. Pinuri ang aking nilutong isda na may sarsa bilang masarap. Walang mga peking papuri, tanging ang katapatan na lumalabas sa kanyang mga kilos at tingin. Nakita ko si Han na umupo sa tabi ko. Nagbigay ng tsaa sa akin gamit ang 2 kamay ng may paggalang. Pagkatapos ay bumaling siya kay June, mahinahong nagpaalala sa kanya na uminom para hindi mauhaw. Ngumiti si June kay Han at ngumiti. Ang ngiti na iyon ay napakabait at napakapayapa. Iyan ang tunay na Monjang Ho Joy na palagi kong inaasam. Hindi ang pagiging magkatugma sa bank account o social status, kundi ang pagiging magkatugma sa karakter, edukasyon, at paraan ng pakikitungo sa mga tao. Ang bawat palay ay may sariling palayok. Si June ay isang mabuting tao. Siya ay karapat-dapat na magkaroon ng isang mabuting asawa na nagpapahalaga sa halaga ng paggawa at pamilya. Iniangat ko ang tasa ng tsaa, hininga ang mabangong samyo. Ang hangin ng hapon na humihip sa hardin ng orchid ay nagdadala ng amoy ng mayamang lupa. Tiningnan ko ang 2 bata. Ang aking puso ay nagpapasalamat sa mga bagyong napagdaanan. Kung hindi dahil sa masamang palabas na iyon, marahil ang aking anak ay hindi kailanman magiging ganap na matanda at hindi ko kailanman matatagpuan ang kumpletong kapayapaan na ito. Napagpasyahan ko sa aking sarili. Ang kayamanan ay hindi nasa damit na isinusuot, kundi nasa kabutihang loob na ipinapamana sa anak. Ang mga taong gumagamit ng pera para bumili ng dangal, gumagamit ng mga palabas para itago ang kanilang kawalan ng laman, sa huli ay mawawalan ng parehong pera at dangal. Samantalang, ang mga taong nabubuhay ng totoo, nabubuhay ng matuwid tulad ng palay at orchid, kahit na dumikit sa putik, ay patuloy pa ring magpapabango sa mundo. Inilapag ko ang tasa ng tsaa, ngumiti ng isang ngiti na walang bakas ng pagiging kalkuladora. Ang buhay na ito ay napakapatas, basta't nabubuhay tayo ng tama, ang langit ay mag-aayos ng lahat. Pagtatapos, para sa mga manonood. Boses ng tagapagsalaysay. Ang kwento ni Maria Santos ay isang mahalagang aral tungkol sa sukat ng kayamanan. Ang tunay na klase ay hindi matatagpuan sa mga mamahaling gamit na isinusuot o sa marangyang palabas, kundi sa karakter, kabutihan at pundasyon ng edukasyon ng pamilya. Huwag kailanman husgahan ang ibang tao batay sa kanilang panlabas na hitsura dahil ang damit ay hindi gumagawa ng monghe. Ang pinakamatatag na Monjang Ho Joy ay ang pagiging magkatugma ng karakter. Ang mga taong gumagamit ng panlilinlang para bumili ng dangal ay mawawalan ng lahat. Tanging ang mga taong nabubuhay ng tapat, patas ang makakaranas ng kapayapaan at kasiyahan. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pindutin ang like, mag-subscribe sa channel, at sabihin sa amin sa mga komento kung aling bahagi ang pinaka-nakagulat sa iyo. Ang bawat pag-subscribe at komento mo ay malaking motibasyon para patuloy kaming magbahagi ng mas maraming makabuluhang bagay sa buhay. Maraming salamat.